Dahil po, ngayon pong buwan ng Enero ay dalawa pong imahe ng Panginoong Jesucristo ang ipinagpipista po natin bilang mga Pilipino. Hindi lang pinagpipista kung hindi ipinagpipista dahil ito'y mahal sa atin. Dalawa po ito. Una po ay ang susunod na linggo. Ano po yung pagkayong natin? Santo Niño, no? Ang batang si Jesus, ang Niño Jesus. At yung pinagdiwang po natin nitong January 9 ay ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ayan. Wala po siguro sa atin dito ang hindi nakakakilala sa poong Nazareno. Alam niyo po, ako po ay devoto po ng Jesus Nazareno. Kahit kung seminarista pa po ako. Once a month, pumupunta po ako ng Quiapo. Naglalakad po ako ng palugod doon at talagang hinihiling ko po sa Diyos lahat ng mga bagay. At alam po ninyo, sa 5 taon na ako yung nagde-devotion po doon, nung bago po ako makorde ng pare, sabi ko, Panginoon, maraming salamat po. At natupad po lahat po ng dinasal ko po dito po sa Quiapo, dito po sa Nazareno. At ako po, sabi ko, ay pag naging pare, ipagpapatuloy ko pa rin yung aking devotion po sa Quiapo. Kaya ang nangyari, talagang napakarunong ng Panginoong Jesus eh. Meron pong pare na umattend po ng ordinasyon ko na naka-assign po sa Quiapo Church. Ang sabi po niya sa akin, congratulations, Father. Kapag ka gusto mo magmisa sa Quiapo, magsabi ka lang. Dahil sabi ko, ako po buwan-buwan na nagpupunta doon. Sabi ng pare sa akin, sige, Father, buwan-buwan, bibigyan kita ng isa sa Quiapo. Wow. At ako po ay magpapatunay po sa inyo na mapaghimala po talaga ang poong Nazareno. Marami pong mga tao ang pumupunta doon. Mayaman, mahirap, may trabaho, walang trabaho, bata, matanda, may kapansanan, wala, halo-halo doon. At sino po ba dito nakapunta na ng Quiapo? Taas ang kamay. Di ba napakagulo? Totoo naman napakagulo, aminin na. Magulo, madumi, no? Pero pag pumasok po kayo dun sa loob ng simbahan, ako po yung payapa ang aking nararamdaman doon. Bakit? Lahat ng tao na pumupunta doon, dala-dala nila sa kanilang puso yung mga panalangin at saka yung mga bighin nila sa kanilang buhay. Walang tao pumupunta doon para magpapicture lang. Lahat ng tao pumupunta doon nagmamakaawa kay Jesus. Kaya napakabanal po ng lugar na yun para sa akin. Dahil doon na ipapakita ng bawat deboto ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Amen po? Amen. Kaya hindi nakapagtataka na yung nakaraan po na translasyon, 8 million ang nakilahok. Maynila pa lang yun, ay gusto doon pa lang po ginawa, hindi pa yung mga ginawa sa, sa Bulacan, may sarili din, ano? Ibig sabihin, napakaraming tao ang nagpunta, nakikisa, dahil itong mga tao ito ay hindi lang mga nagdarasal, kung hindi nakatanggap ng kaganapan ng kanilang kahilingan sa buhay. Kaya bilang pagpapasalamat, taon-taon, ginagawa nilang panata yung pagpunta po sa Jesus Nazareno. Ay pinaniniwalaan na nasunog nung siya po'y naglalakbay mula Mexico papunta ng Pilipinas, kaya ito naging maitim o moreno. Pero, sabi po ng ilang eksperto ay hindi po totoo yun. Dahil, kaya maitim ang Jesus Nazareno ay dahil sa uri ng kahoy na ginamit dito. No? Mas ito po yung pinaniniwalaan, yung uri ng kahoy na ginamit. No? Ngunit anuman, no, nasunog man ito o talagang itim yung kanyang kahoy, no? Ang mahalaga ay madali nating nakikita bilang mga Pilipino ang sarili nating kulay sa itim na Nazareno. Di ba yung complexion po natin, di naman dito na siguro tayo ng putian, pero nasa Pilipinas tayo, may itim siguro tayo. Brown, no? Brown tayo. At dahil tayo ay brown, nung panahon ng mga Kastila, mababa ang pagtingin sa atin. Kahit naman ngayon, di ba, yung mga rasista, kapag hindi ka puti, ay mababa ang tingin sa iyo. Mababa ang tingin sa atin bilang mga Pilipino. No?
At si Kristo, no, ay inapirin ng mga puti. Dahil si Kristo, Asyano yan eh. Taga Middle East yan eh. Sino nagpako sa kanya, nagpapako sa kanya sa krus? Si Poncio Pilato. Taga saan si Poncio Pilato? Taga dito sa Roma. Kaya, tawag dito, naging isip natin na katulad ni Jesus, no, tayo ay inalimpin din. Tayo ay pinahirapan. Tayo ay inapusta rin. Una dahil sa ating kulay, dahil ang tingin sa atin ng mga puti, tayo ay mga mabababang uri. Kaya ang unang makapag-identify sa atin, si Jesus Nazareno ay yung kanyang kulay. Ang kanyang kulay. No? Hindi naman po talaga itim na itim niya, umitim na lang po sa pagtagal ng panahon, no? Pero, ganun pa man, no? Yung kulay natin at ang kulay ng Jesus Nazareno ay nagkakaroon. Kaya nakaka-identify tayo sa kanila. Okay? Pangalawa, makikita po natin na ang Jesus Nazareno ay nagbubuhat ng krus. No? Lahat ng Pilipino ay nakikita ang kanilang sariling mga paghihirap sa imahe ni Jesus Nazareno na nagbubuhat ng krus. Of course, kapag nakita natin na nagbubuhat ng krus, ang sinisimbolo nito ay pagpapasan ng ating mga sakripisyo, paghihirap, no? Dalahin sa buhay, problema, lahat-lahat ng yan. Napaalala po sa atin na tuwing nakikita natin ang Jesus Nazareno, ay hindi lang tayo ang dumaan sa hirap. Lahat tayo dumadaan sa hirap, pero hindi lang tayo. Kasi si Kristo mismo ay nagpasan ng kanyang krus, hindi para sa kanyang sarili, kung hindi dahil sa ating mga kasalanan. At pinapaalala sa atin na kasama natin siya, dinadamayan niya tayo sa ating paghihirap. Di ba halimbawa kapag kayo ay meron kayong katanungan sa buhay, nagtatanong kayo doon sa mga tao na nakaranas na nung ganitong bagay. Halimbawa, buhay mag-asawa. Magtatanong ba kayo ng buhay ang mag-asawa sa pare? Hindi. Magtatanong kayo niyan doon sa mga mag-asawa din. Kung paano magpalaki ng anak, doon din kayo sa kanila magtatanong o sa inyong mga magulang. Bakit? Nadaanan niyo yun. At ganun din, si Jesus Nazareno. Kaya tayo lumalapit sa Kanya, marami ang lumalapit sa Kanya dahil alam ng bawat Pilipino na itong aming sinasambang si Nuestro Padre Jesus Nazareno ay hindi lang nakikisangpat siya sa amin, kung hindi siya mismo ay dumaan sa paghihirap. Kaya alam niya ang sitwasyon namin. At naiintindihan niyo lang, minamahal kong mga kapatid, ang sitwasyon ng isang tao kung kayo mismo ay nakaranas ng kanyang dinadanas. Halimbawa, may namatayan. Nakihirapan po ako. Hindi ko po pwedeng sabihin na naiintindihan ko ang sitwasyon niyo. Bakit? Hindi ko pa nararanasan. Hindi ko alam ang sakit mo. Hindi ko alam ang kurot sa puso na idinudulot na mawalan ka ng magulang o ng kapatid. Kaya masasabi ko lang ay pakikiramay. Pero doon sa mga tao na nakaranas noon, kaya nilang sabihin, Sister, naiintindihan ko ang sitwasyon. Bakit? Naranasan niyo. At yan ang dahilan kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao. Para maranasan ang lahat ng ito at nang sa gayon sabihin sa atin, naiintindihan kita sapagkat naranasan ko lahat ng lupa. Lahat ng sakit hanggang kamatayan. Kaya mga kapatid mo, paalala sa atin yan na matatapos ang ating paghihirap. Matatapos ang ating paghihirap dahil tutulungan tayo ni Jesus. Pangatlo, nakaluhod. No, nakita niyo po yan. Pag nalapit kayo dyan, nakaluhod po yan. Nakaganon po yan. No? Pero, pag tinignan niyo mabuti, yung kanyang pagkaluhod ay hindi luhod na siya'y nakasubaso o nakadapa na parang dinurog o nilumpo ng hirap.
Kung titignan niyo po yan, maayos, matikas pa rin yung kanyang pagkakaluhod. No? Hindi siya inapayakap na gano'n o napatumba na hindi. Maayos yung kanyang pagkakaluhod at maayos pa rin yung pagkakapasa niya ng puso. Nakaluhod siya ng may rangal. Anong simbolismo? Nababangon at magpapatuloy kahit nagdurusa. No? Kaya kung pag tinignan yan, ganyan ang pagkaluhod ni Kristo. Simbolo na babangon at magpapatuloy. At hindi magpapatigil sa hirap na pinapasa. Kaya kapag nakikita ng mga Pilipino yan, no? Pag nakita niyo yan, ay lalakas ang loob mo. Kasi alam mo si Kristo naghirap, pero hindi na naghirap. Kung hindi sa kabila ng paghihirap ay nagpatuloy hanggang siya'y dumating doon sa kanyang kalbaryo upang doon mamatay at hindi matapos doon, sa kanyang pagkamatay, makamit niya ang huling pagkabuhay. Hindi tumigil si Kristo na nung ilang beses siya nadapa? 3, di ba? Hindi siya naglupasay na lang doon hanggang dito na lang tapos doon na siya pinakundi. Pinilit niyang tapusin hanggang siya'y makarating sa dulo ng Kalbaryo. Dahil kung siya'y hihilata lang doon, hindi niya matatapos yung kanyang misyon. Kung tayo ay hihinto lang, kung saan tayo nahirapan at hindi tayo magpapatuloy, hindi matatapos yung problema na yun. Kailangan tapusin natin hanggang doon sa tuktok ng Kalbaryo ng mga buhay natin. Kaya mga kapatid, tuwing makikita natin ang Jesus Nazareno, yan sana yung maging simbolismo sa atin. Na tayo, kahit nadadapa, ay madapa na may karangalan. May karangalan sapagkat ang bawat paghihirap natin ay niyakap unat higit sa lahat ni Kristo. Okay? At pang-apat, no, makikita natin na nakatingala, no, si Kristo. No? Hindi po siya nakatingin kahit kanino, hindi siya nakatingin doon sa mga tumitingin sa Kanya. Hindi rin siya nakayuko habang pinapasan niya ang krus na parang kahiya-hiya o natalo o nabigo. Kundi siya'y nakatingala sa langit, nakatingala sa Kanyang Ama na nasa langit. At ang sinisimbolo nito ay isang tingin ng pag-asa at pagtitiwala na hindi siya pababayaan ng Kanyang Ama. Kapag tayo nahihirapan, no, okay lang minsan tayo lumuko, pero itaas natin ang ating mga ulo. Dahil ang tinitignan natin na source ng pag-asa ay hindi lupa, kung hindi ang langit. Kung hindi ang Diyos na magbibigay sa atin ng lahat at iba yung lakas para mapagtagumpayan natin ang ating mga problema. Kaya, just look up, pray, listen to God, and trust. Yan ang itinuturo sa atin ng imahe ng poong na sarili. Kaya, no, kapag pupunta kayo ng Quiapo, pag umuwi kayo ng Pilipinas, hindi nyo lang tignan na maganda yung kanyang suot. Hindi. Kung hindi, ang bawat aspeto ng imahe na ito ay mayroong sinisimbolo, mayroong nire-represent sa atin, mukha natin bilang mga tao. Kaya mga kapatid, no, sa pagdiriwang natin ng pista ng Jesus Nazareno, mas ma-identify natin ang ating sarili sa Kanya. Hindi bilang naghihirap lamang, kung hindi bilang sumusunod kay Kristo na mapagtatagumpayan ang bawat problema at hamon sa ating buhay. Amen? So, muli po, maraming salamat po sa inyo at nawa ay napagnilayan natin ang kahalagahan kung bakit malapit tayo mga Pilipino sa Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At bilang pambakas, mga kapatid, ay awitin po natin ang awitin para sa Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat at ating pong awitan at dasalan ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Taas po natin ang ating mga panalangin.
sa ating buhay ang ating mga alalahanin. Nazareno, sinasamba